Magandang araw mga boss, grabe naman. Taga Cagayan de Oro pa si customer sa Mindanao. Actually, naisangguni niya na itong sasakyan niya, kaya lang natapat siya kay Boy Palit. Ano ba nangyari dito? Pag-apakan mo siya, pag-break ako, Saan ka pa? Taga saan pa kayo? taga Mindanao siya. Ang layo-layo mo naman. Cagayan de Oro City siya. Cagayan de Oh, Oro? pag-break ako, Mm. umulusot siya. Dahan-dahan lumulubog. Oo. Lalo na pag sa traffic. Di uwi ka pa ng Cagayan de Oro nito. Uuwi ako. Grabe ka naman. Oo, sir. Pagka natapos mo ito, uuwi talaga ako. Wala ba tayong ano dyan? Gusto naman ako. Maranaw siya. Lalo na sa... Maranaw ka? Opo. Lalo na pag traffic, sir, na umano ako. Oo, dahan-dahan siya lumulubog. Alam niyo, natutuwa ako sa inyo, no? Biro mo hanggang... Ano yung lugar na? Saan lugar? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Biro mo nakakarating kayo sa akin. Napakabuti talaga ng Diyos, ano? Pag magaling ka, talagang hahanapin Hindi, ka. ayun na naman. Oh, Ayun naman hindi totoo. Niloloko mo lang ako niyan. Hindi, Ang magaling, di ba? Parang sa inyo, si Ala yung ano, di ba? Ganun. Kumbaga, nakaano yun sa'yo, sir. Kumbaga, yung talino mo, talagang binigay sa'yo ni Allah o kaya si God para din naman tulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Yun. Oo. Hindi ako magaling. Huwag mo sasabihin yun. Hindi ko tanggap kasi. May ano ka kumbaga may talent ka talaga na bigay sa'yo si God eh. Salamat sa Diyos. Oh, thank you din. Grabe, di ba? Sa Cagayan de Oro pa uuwi si customer. Sige na, patay mo lang. Nakita ko naman na yung ano eh. Nakita ko na yung problem mo eh. Kasi sabi nila sir, papalitan, may tinawagan ako. Oo. Ang sabi niya, papalitan daw ng module. Ito, O yun yung module ba yan o motor? yung ano, yung ABS motor, papalitan. Yan yung, kasi minsan umiilaw eh. ABS. Kanina umilaw, tapos nawala din. Tapos ang nangyayari sa'yo, yung brake pedal mo, di ba, dahan-dahan lumulubog. Yun. Oh, yun ang problema. Yun. Bakit pupunta agad sa module? Ay. Hindi naman kagad ganun. Meron pa yung ano, master, meron pa yung yung serve, yan ba to? Yung booster, di ba? Meron pa yung mga preno sa likod. Dapat yan ang pinakahuling check upin. Pero kung direktang nandito ang sira sa ABS, matitrace mo naman kasi maaari may patay na preno, hindi gumagana. Pwede yung ganun. Pero Pero sabi mo lahat gumagana eh, di ba? Malalaman natin yan ngayon kapag chinek up mo na. Ma-manual check up natin para sigurado sa sure ball. Oo. Kasi yun, agad na, sabi, papalitan ng module eh. Ganon. Narinig yung mga boss, umilaw daw sa dashboard niya yung ABS. Kaya nung sinabi niya doon sa gagawa, ang gusto naman mangyari, palitan na agad ito ng ABS module. Pero sa akin mga boss, lalo na naimbestigahan ko na si customer, dito lang yan sa brake master assembly. Nakita nyo, grabe yung dumi ng brake fluid niya. Alam nyo ba ang kondisyon ng gagawa? Gagamitin niya daw ito ng scanner. At pag lumabas daw sa scanner niya yung fault code ng ABS, dapat daw sa kanya na ito ipagawa para mapalitan niya ng ABS module. Alam niyo mga boss, pag may nag-on na warning light dito sa dashboard nyo, o kaya nagpapatay-patay sindi yung warning light na lumalabas, gaya ng naranasan ni customer na yung ABS warning light niya nagbi-blink dito sa dashboard, nagpapatay-patay sindi, ibig kong sabihin. Pag ganun ang nangyari, 80% pag ginamitan mo ng scanner yan, lalabas yan yung fault code na ABS. Kasi nga, nag-on na yung warning light dito sa dashboard. Natural, pag ginamitan mo ng scanner yan, may possible talaga. Lalabas yung fault code ng ABS. Ikaw naman, halata ka masyado. Walang kawala yung customer sa'yo. Punta muna ako dito sa ginagawa ko. Napansin nyo nung hinugot ko itong socket 1 sensor niya? Pati itong sensor sumama. Ibalik ko muna yan mga boss. Ibig sabihin, napalitan na pala itong brake master assembly ni customer. Yun lang, medyo mahihirapan ako dito sa pag-repair. 50-50 ang chances ko dito mga boss para ma-repair ko itong preno ni customer. Pero may aawa ang Diyos. Lalo na't itong customer, nalusutan niya yung gustong manloko sa kanya. May pag-asang magawa itong sasakyan niya pag ganyan. Isa kasi yan mga boss sa mga naging experience ko. Pag nalusutan mo yung manloloko sa'yo tapos napunta ka sa akin, yung Diyos ang gumagawa ng paraan para magawa ko yung sasakyan. Yun ang katotohanan. Tanggalin ko na nga itong dalawang nut dito sa brake master assembly. Ayan, natanggal ko na yung unang nut na number 12 at ito naman ngayon yung pangalawa.
Tapos lagyan ko ng basahang-basa dito sa ilalim ng brake master assembly para pag disconnect ko na itong dalawang fitting niya dito sa cylinder para makita nung walang common sense na may paraan akong ginagawa. Kaya kahit tumulo yung brake fluid, walang magiging problema. May nag-comment kasi na, naku, natuluan na ng brake fluid yung pintura ni customer na sira na. Ito talagang mekaniko na to, hindi marunong eh. Aba, ang dami niya nang sinabi. Mabuti lang may sumagot sa comment niya, may utak. Sabi sa kanya, siyempre alam na ng mekaniko yung gagawin niya. Wala, hindi nakaimik. Yun naman pala, nagpunta ng ospital. Pinabiyak niya yung ulo niya. Nakita ng doktor, walang laman. Kaya hindi na pala siya sumagot. Alam niyo mga boss, grade 1 pa lang ata ako noon. Kasi may sasakyan kami dati. Alam ko agad na yung brake fluid, nakakasira yan ng pintura. Pero hindi naman agad-agad pagkatulo ng fluid, sira agad yung pintura. Hindi ganun. Eh yung nag-comment sa akin, no, siguro nakapanood siya sa YouTube. At para lang masabing may alam siya, ayun ang sinabi niya sa akin. Pwede naman kasi kayo mag-comment ng maayos, kaya lang wag naman offensive. Nahalatang may galit ka sa akin kasi nga hindi mo na naiisahan yung customer. Tanggalin ko na nga itong brake master assembly dito sa booster. Pag wala ka naman kasing diferensya sa isip, hindi mo kailangang magalit sa akin dahil wala naman akong ginagawang masama. Dahil lahat naman ng sinasabi ko, mga sumbong lang yan ng customer, kaya wag mo akong sisihin. Sinilip ko itong loob ng booster mga boss, so far okay naman. Normal naman, walang ginalaw. Kaya dito na ako magpo-focus sa brake master assembly ni customer. Siya nga pala, ulitin ko lang, itong brake master assembly ni customer, napalitan na yan, hindi na siya original. Nakita nyo itong loob ng brake fluid reservoir, ano? Grabe yung dumi ng brake fluid niya. Tanggalin ko na nga itong primary piston. Hugutin nyo lang yan mga boss, dahan-dahan. O ayan o, yung primary piston niya. Tapos pidiin nyo yung spring. Kapag wala siyang play mga boss, yan o, walang play, matigas siya. Pag inaano, pag dinidiin nyo yung spring, ibig sabihin yan mga boss, okay pa yan. Walang problema dito sa primary piston niya. Dito naman ako ngayon sa secondary piston. Nandito yan sa loob ng brake master assembly. Tapon ko muna yung laman niya mga boss na brake fluid. Dito kasi sa ginagawa ko mga boss, chinecheck ko siya maigi kasi nga hindi na original itong brake master assembly. Taktak ko muna itong cylinder para yung secondary piston niya lumabas. Ayan mga boss, oh, ituktok nyo lang yan. Ayan, o di ba? Makikita nyo, dahan-dahan lumabas itong secondary piston niya. Pwede nyo na ngayon siyang hilahin para ma-check nyo nga itong spring niya. Dapat matigas yan. Kasi yung spring ng primary piston ng chinek ko matigas. Lambot tong isa. Hindi katulad nitong spring ng primary piston, medyo matigas pa yan. Ayan o, kita nyo naman no, pag dinidiin ko, matigas pa. Ito namang master cylinder niya mga boss, ang check upin ko. Sisipatin ko yung loob niyan kung meron siyang gasgas. Yun lang, may mga napansin akong gasgas dito sa loob, pero nung kinapa ng daliri ko, hindi naman siya malalim. Para sigurado mga boss, para hindi ako magkamali ng pagkapa, tanggalin ko muna itong gloves ko. Maganda kasi yung daliri ko mismo ang makadama kung yung mga gasgas dito sa loob talagang malala na pa yan or kaya pa. At yun nga mga boss, naging desisyon ko dito para hindi na rin mapagastos si customer. Pasado na sa akin ito mga bossing. Umpisahan ko ng linisan itong brake master assembly niya. Siyempre kasama dyan yung mga repair kit sa lilinisan ko, yung piston na primary at yung secondary. Sa paglinis yan mga boss, gumamit lang kayo ng basahan na may sabon. Tapos kuskusin nyo itong body ng brake master assembly. Siyempre, kasama na din yung loob ng cylinder. At dito naman sa strainer niya, siyempre, tatanggalin nyo dapat yan. O, yan na strainer. Nakita nyo, di ba? Ang dumi-dumi na. Nagbara na nga eh. Umpisahan ko na nga ang linisin itong loob ng brake master assembly ni customer. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng powder na sabon yan. Tapos, lalagyan ko ngayon ng tubig yung loob niyan. Tsaka ako ngayon yan kakalug-kalugin para yung mga nagputik na brake fluid matanggal nitong sabon. Ganun lang naman mga boss pag maglilinis kayo ng brake master assembly. After ng ilang minutong makalug-kalug ko yan mga boss, dito naman ako sa labas ng brake master assembly. Siyempre kukuskusin ko ng basahan yung labas niyan para yung kumapit na dumi dito sa housing ng brake master assembly matanggal. Tandaan yung mga boss, edited itong paglilinis ko. Naka-fast forward yan siyempre. Kung nakakapanood kayo ng mga ginagawa kong ganitong klaseng sasakyan mga boss, meron ditong piston seal na tinatanggal ako. Pero in this time mga boss, dahil nga sa itong brake master assembly ni customer, replacement lang yan, hindi siya original. Grabe yung tigas nitong piston seal niya, talagang ang kapit. Hindi siya katulad ng ibang ginagawa ko ng mga original na yung piston seal niya, pag sinikwat ko nitong manipis na flat screw ko, malabot ko siyang natatanggal. Ito mga boss, matigas siya masyado, parang plastic yung pagkaka-rubber niya.
Yan o, kung makikita nyo, dinadahan-dahan kong tanggalin yan. Tandaan nyo mga boss, hindi pa pwedeng ma-damage nyo itong piston seal kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Kaya tinigilan ko na yan. Kaya hindi ko na tinanggal yan at sinimulan ko ng linisan itong mga repair kit niya, pati itong kabuuan ng brake master assembly. Una kong nilinis dyan itong primary at secondary piston. After ko nga yan masabon, kung makikita nyo, binabanlawan ko na. Sa pagbanlaw na gagawin nyo mga boss, lalo na't sinabon nyo itong primary at secondary piston, dapat mabanlawan nyo ng maayos yan. Hindi pa pwedeng may tira-tirang sabon dyan. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa strainer. Importante na itong strainer, malinis mo rin ng maayos yan. Sa paglinis yan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Nilagyan ko ng sabon na powder, tapos kinuskus ko itong strainer niya para yung mga putik-putik na kumapit dito sa strainer niya or dumi or kung may malagkit man, matanggal nitong powder na sabon, tsaka nyo banlawan ng maigi. O, di ba? Ganun lang. Pati itong cup ng fluid reservoir nyo, kasali rin yan sa mga lilinisan. Kasi nga, sangkap din yan ng kabuuan nitong brake master assembly mo. Pag okay na, dito naman sa brake master assembly, banlawan mo na yan. Ganon din mga boss, sa pagbanlaw na gagawin nyo, dapat walang matitirang sabon dito sa loob ng brake master assembly nyo. Kaya napaka-importante na yung kabuuan ng brake master assembly nyo, nabanlawan nyo ng maayos yan. After kung malinis yan mga boss, chinecheck ko maigi itong piston seal niya. Baka mamaya may damage na itong piston seal niya. Nakita niyo yung brand nito mga boss, ayan hindi na siya original. So, para sa pag-check up na ginagawa ko, basado na sa akin ito mga bossing. Pwede na yan. Hindi na yan kita ng bulag. Ang mahalaga, importante. Yun lang, may napansin pa akong dumi dito sa loob. Kaya kung makikita nyo, lagyan ko ulit ng sabon itong loob ng brake master assembly para malinis ko siya ulit. Sa akin kasi mga boss, hindi ako nagbibilang ng trabaho para hindi ako makaramdam ng katamaran. At kaya ako naman yung sinasabi sa inyo at ipinapakita ko na rin na pwede naman akong mag-ulit ng trabaho kung talagang may dumi pa. Tularan nyo ako na kung sa palagay nyo kailangan pang ulitin yung trabaho, ulitin nyo para sa ikagaganda ng resulta. At habang nililinis ko ulit yan, mag-shoutout muna ako sa aking masugid na taga-subaybay. Unahin natin siyempre yung paborito ko, si Robert Rallos, na may maliwanag na pag-iisip, hindi ko makampi sa mali. Siyempre kasama rin si Teo M sa shoutout na natutuwa siya pag may napasaya ako na customer. Isa pa ito si Kasawag na laging updated sa mga video ko. Pati si Del Migs na hindi ko makampi kay Kuya Mando at kay Kuya Rugas. At yung isa pang top commenter natin, si Bay Album at Soundtrip. Maraming salamat nga pala sa inyong pagsuporta. Siyempre, ganun din sa mga viewers at ilang pang mga nagko-comment. Tanong, hanggang saan pa kaya umaabot itong video ko para mapasalamatan ko kayo? Balik na ako sa trabaho mga boss after ko nga malinisan ulit itong brake master assembly. Kung makikita nyo, binabanlawan ko naman ngayon yan ng brake fluid para sigurado ako na kahit napatuyo ko na itong brake master assembly ni customer, yung loob niyan, dapat banlawan ko pa rin para kung sakaling may natira pa siyang tubig, mawas out siya. Ganon din itong mga boss, primary at secondary piston. After kong malinis yan at mapatuyo, binlawan ko pa rin yan. Maganda na kasi yung sigurado sa bawat pagtatrabaho. Lalo na't may problema itong preno ni customer na kailangan ko ngang masolve. At mapatunayan ko na hindi yung ABS module or yung motor niya ang may problema, kundi nandito lang ang problema sa brake master assembly. Kumbaga, hindi major ang problema nito. Basic lang yan. Ikaw naman, masyado naman tinalinuhan yung paggawa ng pera. Dapat ang talinuhan nyo yung paggawa na mapapamura yung customer, hindi yung mapapamura. Tapos magagalit kayo minsan sa akin, hindi nyo lang alam, minsan gusto na kayong balikan ng customer. Inaawat ko lang. Kaya sabi ko, ipagdasal nyo na lang. Sana bukas makalawa, kunin na siya ni Lord. Biglang ganun Joke lang yun Pasensya na kayo dahil sa mahaba pa itong video. Kita nyo, magpi-15 minutes na ako. Sana abangan nyo na lang yung finals bukas. Kung magiging okay ba itong sasakyan ng kapatid nating Muslim dahil uuwi pa ito ng Mindanao. May mga land travel pa naman siya, mahaba. Sana magawa ko itong sasakyan ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!